5 paraan para makaipon ng 100K bago matapos ang 2026 kahit maliit lang ang income mo. Kung sasabihin kung kaya mong makaipon ng 100,000 pesos, baka ang una mong isipin ay para lang yan sa malalaki ang sweldo. Pero alam mo ba, maraming Pilipino ang kumikita ng malaki pero wala pa ring ipon. At mayroon ding maliit lang ang sweldo pero nakakaabot ng 6 digits ang savings. Bakit? Dahil hindi lang income ang dahilan kung bakit yumayaman ang tao. Mas mahalaga ang habits. It's not about how much money passes through your hands. It's about how much money stays in your hands. Kung seryoso kang mabago ang financial life mo bago matapos ang taon, simulan mo ito. Una, gumawa ng 100K fund na may pangalan. Huwag mo lang tawaging savings. Lagyan mo ito ng pangalan tulad ng Future Business Fund o Freedom Fund. Kapag may purpose ang ipon mo, mas mahirap itong galawin. Hindi ka na basta matutuksong bumili ng bagay na hindi kailangan dahil alam mong may mas malaking dahilan ang bawat pisong itinatabi mo. Money without a purpose usually disappears. Pangalawa, magkaroon ng isang income day kada linggo. Pumili ng isang araw bawat linggo na nakalaan lang para kumita ng extra. Magbenta online, mag-freelance, mag-live selling, mag-home service, o gumawa ng sideline. Kahit kumita ka lang ng 1,000 pesos bawat linggo, malaking tulong yon sa goal mo. Anyway, kung gusto mo ng libro na makakatulong para umunlad ka sa buhay, check the link in my bio or sa comment section. Pangatlo, ibenta ang mga hindi mo na ginagamit. Maraming bahay ang parang maliit na bodega ng mga lumang cellphone, appliances, sapatos at furniture. Imbes na maalikabukan lang, gawing cash ang mga ito at idagdag sa savings goal mo. Sometimes your first investment capital is already inside your own house. Pang-apat, isave ang lahat ng unexpected money. Kapag may bonus, cashback, incentive, tax refund, regalo o extra commission, huwag mo agad isipin kung ano ang bibilhin. Idiretso mo agad sa savings. Dahil hindi mo naman ito inaasahan, hindi rin dapat ito maging dahilan para tumaas ang gastos mo. At panglima, gumawa ng monthly savings target. Huwag mong isipin ang 100,000 pesos bilang isang napakalaking halaga. Hatiin mo ito sa mas maliliit na monthly o weekly goals. Kapag mas maliit ang target, mas madali itong sundan at mas nakakagana kapag nakikita mong unti-unti kang umuusad. Big goals become achievable when they're broken into small, consistent actions. Ang totoo, ang unang 100K ang kadalasang pinakamahirap ipunin. Pero ito rin ang milestone na nagtuturo sa iyo ng disiplina, patience, at tamang paghawak ng pera. Kapag naabot mo iyon, mas magiging madali na ang susunod. Tandaan, hindi mahalaga kung maliit ang simula mo. Ang mahalaga ay hindi ka tumigil. Kahit 100, 200 o 500 pesos lang ang naitatabi mo ngayon, ang bawat pisong naiipon ay isang hakbang papalapit sa financial freedom.